Simula na naman ng isang bagong umaga. Kasama pa rin po namin kayo dito sa Go Negosyo Talks Meet the Vice Presidential Forum. At ngayon, ang magtatanong ay si Attorney Mike Toledo. My question to each candidate is, what specific, clear programs do you have in mind, bold initiatives, to make sure that this time, agriculture will work for this country? Okay, you have 90 seconds each for this question. We start with Congresswoman Leni Robredo. Meron po kami sinimulan na programa sa aming distrito na yung shift po namin ngayon kasi sa atin, rice self-sufficiency. Sa amin po yung shift talaga namin food security. And I even filed a bill on this. Yung hinanap po namin yung pinakamahihirap na mga magsasaka. At nalaman po namin na yung pinakamahihirap na magsasaka, ito po yung hindi inaabot ng DA kasi hindi sila organized. So inorganisa namin sila yung pinapatulungan namin sa DA, sa DAR, sa BIFAR, na bigyan talaga ng napakaraming support services. Pero binigyan sila ng special consideration. Sila na yung magsusupply ng at least 30% ng lahat na feeding programs ng government. Ikakabit ko lang po ito sa sagot ko kanina. Kailangan kasi ng maliliit talagang mentoring, kailangan ng pera, kailangan ng market linkage. Yung pagtulong sa kanila para makapagsimula, talagang bibigyan sila ng lahat na suporta ng gobyerno. Kung wala silang lupang sinasaka, kasi karamihan sa kanila nakikisaka lang, bigyan sila ng lupang mahihiram o bigyan ng lupa ng gobyerno pwede nilang i-cultivate. Bigyan sila ng lahat na support services, bigyan sila ng crop insurance, bigyan sila ng access to capital. Tapos talagang tulungan sila pagdating sa infrastructure, pagdating sa lahat na equipment para makapacitate sila, makapag-provide para sa market. Pag nahihirapan sila makipag-compete doon sa mas malalaking mga farmers, talagang dapat yung gobyerno yung market nila. Kaya nag-environmental scanning kami, ano yung mga kailangan ng gobyerno sa ating mga magsasaka. At yung kailangan na yun yung nilink namin. Maraming salamat, Congressman Leni. Senator Trillanes is the next to answer. Ang kailangan po natin ay i-modernize ang ating agriculture sector. Dahil sa ngayon po, antiquated pa yung kanilang methods of farming. So by modernizing it, providing them with modern equipment, with the same area ng farm, mas productive siya. So yung productivity niya mag-i-increase. And at the same time, hindi nila ito magagawa kung walang subsidy ng gobyerno. We need to subsidize farming inputs and provide yung mga post-harvest na facilities. And at the same time, dito po, sa pag-provide po nun, kailangan ng cooperatives. This way, we're not dealing with individual farmers, so ma-empower sila. By dealing with cooperatives, we can make them as conduits ng subsidies ng government, and we can also teach them dun sa agribusiness component of agriculture. Maraming salamat, Senator Trillanes. Ang susunod pong magsasagot ay si Senator Cheese Escudero. Mula sa kasalukuyang 80 bilyon na budget ng gobyerno sa agrikultura, nais namin gawing 300 bilyon. Gagastusin namin ng 300 bilyon sa sektor na ito dahil 60% ng mahihirap nating kababayan umaasa sa sektor ng agrikultura. Sa papaanong paraan? Una, farm-to-market roads. 7 billion lamang inallocate natin sa farm-to-market roads, samantalang 391 billion ang inallocate natin sa highway at tulay. Tapos yung highway at tulay, libre. Yung irigasyon, kailangan pang bayaran na mahirap na magsasaka. Dapat, libre yun at dapat mas maraming pondo ang ina-allocate para doon. Pangalawa, universal crop insurance. At pangatlo, R&D gamit din ang Project NOAA para malaman natin at masagot ang isang simpleng tanong. What is best to plant where? Using slope, soil quality, and weather patterns. Kailangan malaman at alamin natin, ano ba yung pinakamagandang itanim sa anumang parte ng Pilipinas para hindi natin pilit tinatanim ang partikular na pananim sa isang lugar na hindi naman talaga kayang tumubo ng maayos at tama dahil siya ay bagyuhing lugar. Layunin din namin, pondohan ng farm-to-market roads. Meron tayong 28,000 kilometro ng farm-to-market road. 7 billion lamang ina-allocate natin para dito na napakaliit. At 7 billion per year, 10 million per kilometer, 28,000 kilometers, it will take government 40 years to complete it. When they fully know that it will increase the take-home pay or income of the farmer by 7 to 8%. Maraming salamat, Senator Cheese. Senator Bongbong Marcos. 70% ng mahirap sa Pilipinas ay nasa larangan ng agrikultura.
Kung dati ay 30% ang kontribusyon ng agrikultura sa ating ekonomiya, ngayon 11% na lang. Ang unang-una natin dapat ay tignan ang patubig. Ang irrigated area ng Pilipinas ngayon sa 2016 ay mas maliit kaysa sa irrigated area noong 1986. Kaya walang bagong irrigation system at hindi inayos yung mga nasira. Dapat wag na magsingil ang patubig na binibigay ng NIA. Bukod pa riyan ay kailangan natin pagandahin ang ating pautang para mga production loan. Hindi naman kailangan lahat cash, pwedeng maibigay ito sa pamamaraan ng abono, pamamaraan ng seedlings at lahat ng mga inputs na ibinibigay. Pwede rin tayo magsingil ng ating production loan sa palay, in kind. Kailangan natin ayusin ang ating R&D para sa pagbabago para sa pagbigay ng bagong varieties, bagong techniques ng pagsasaka. Meron na tayong climate change ngayon, kaya kailangan natin makahanap ng mga bagong variety ng ating mga tinatanim para ito ay mas matibay pagka naharap sa climate change, pagka naharap sa drought, sa El Nido, pagka naharap sa baha. At ang farm-to-market roads natin ay kailangan natin pagandahin para bumababa ang presyo ng transport cost. At market information para malaman ng ating mga magsasaka kung ano ang kinakailangan sa merkado. At ang pinakamalaking hinaharap na problema ng ating mga magsasaka, ang smuggling na hindi matigil-tigil ng mga agricultural products na pumapasok sa Pilipinas. Follow-up question pong muli mula kay Babe Romualdez. There's been a lot of talk about idle government lands. Are you in favor of leasing this out, perhaps to even foreigners, and then set up cooperatives for the farmers to be able to till this land? You have 30 seconds to answer. We'll start with Congresswoman Lenny Robredo. Ako po, pabor ako na ilis ng gobyerno o kahit ipahiram para sa mga maliliit na mga magsasaka. At talagang sa economies of scale, kailangan talagang gawin silang kooperatiba para makapag-compete sila. Kasi kung isa-isa po, maliliit yung mga parcels of land nila, talagang luging-lugi sila sa pagdating sa equipment, pagdating sa inputs, etc., etc. Kaya makakabuti talaga sa kanila na ginugrupo sila at tinutulungan. Pero yung pagpahiram sa kanila sa foreigners, ito po debatable in the sense na kung wala nang ibang Pilipino. Maraming salamat, Congresswoman Lenny. Sobrang bitin yun. Senator Trillanes, you have 30 seconds. And I really advise you to watch the clock. Yeah. Well, I will oppose the leasing of farms sa mga foreigners. Dahil ito po ang nakikinabang, hindi po yung ating mga kababayan. Kung ang pinag-uusapan natin ay food security, dapat itong mga agricultural land natin na limited na lang nga dahil nako-convert na, ay kailangan ma-optimize natin yung paggamit at dapat ito ay para sa Pilipino lamang. Salamat, Senator Trillanes. Now, Senator Cheese, your 30 seconds starts now. Walang legal na hadlang para gawin yan. Pwedeng gawin yun sa ngayon. Pero layunin namin, magkaroon ng government evidence deed o document bilang katibayan ng long-term lease para pwedeng panghawakan at pwedeng gamitin bilang collateral o pautang. Sa China, lahat ng lupain ay pag-aari ng Estado. Pero nakakapagnegosyo naman yung mga negosyante ron. Dahil ang katibayan ng long-term lease ay inisyo din ng ahensya ng gobyerno at hindi pribadong kontrata lamang. Sangayon ako sa paggamit ng mga idle lands na hawak ng ating gobyerno. Kailangan natin palawakin ang area na ginagamit sa pagsasaka. Dahil unang-una ay tayo naiiwan-iwanan sa mechanization. Hindi ko nabanggit ito sa unang bahagi. Pero mechanization ay dapat natin pagandahin para maging mas maganda ang ani, mas maganda ang productivity natin. At kailangan natin ay malalawak na lupain at hindi maaari sa pagkamaliliit lang ang hawak na lupa. Kung ito ay papag-lease sa mga dayuhan, pwede siguro yun. Ngunit wag lang kailangan bantayan lang natin ang repatriation of profits at saka transfer of technology. In relation to my question earlier on agriculture, isang bagay din na siguro bigyang pansin at tugon ay yung agrarian reform. Ano ang magiging posisyon nyo on agrarian reform? Pakisabi na rin po sa inyong posisyon, kayo po ba ay sang-ayon sa pagpapatuloy ng land distribution kung sakaling ma-extend ang CARPER? Ako po, pabor ako. Pabor po ako sa agrarian reform, but the reason why we think it failed, kasi hanggang land distribution lang, tapos huminto.
Ang pinakamahalagang bahagi po ng agrarian reform, yung support services after. Talagang hindi matutulungan yung mga magsasaka kung hindi naman tulungan after ng distribution ng lupa. At hindi talaga na-promote yung kooperatiba, hindi na-promote yung pagdudugtong-dugtong ng mga lupa para maggrupo-grupo yung ating mga magsasaka para sa economies of scale. Salamat, Congresswoman Lenny. And now, Senator Trillanes. Ako po ay agree sa pagpatuloy ng Agrarian Reform Program o sa pagdidistribute ng mga lupa. However, hindi na ito kailangan dun sa individual farmer, kailangan sa cooperatives para hindi po nabebenta. Kasi dun sa experience, dun sa Hacienda Binay na tinatawag, lahat po ng mga beneficiaries ng agrarian reform ay nakuha nila. So may mga nakaabang na mga unscrupulous people na kinukuha dun sa mga individual farmers. So dapat through cooperatives lamang. Maraming salamat, Senator Trillanes. At ngayon, Senator Cheese. Sang-ayon din ako sa pagpapatuloy pero patunayan muna natin na ito yung umubra sa na-cover na natin. Hindi nagtatapos ang land reform sa distribution. Dapat bigyan ng tamang suporta ang ating mga magsasaka. At posisyon ko rin, dapat wag nang pabayarin ng magsasaka. Dahil siguro dito lamang sa bansa natin, pinagbabayad ng magsasaka sa lupa na binigay sa kanila, kung saan mahigit 80% naman ay hindi naman nakakabayad mulat-mula na ito ay binigay sa kanila. Ito'y naka-record lamang naman sa datos ng Land Bank of the Philippines. Ngayong mini-merge natin ang Land Bank at DBP, marahil angkop ang panahon para tingnan at reviewin ito at ibigay na lamang ito sa kanila. Thank you, Senator Cheese. And now, Senator Bongbong. Sa aking pananaw ay dapat natin pag-aralan ang epekto ng ating extension ng Agrarian Reform Program sa ating productivity. Dahil talagang ang habol ng agrikultura ay tumaas ang ating ani, maganda ang ating productivity para magkaroon na tayo ng self-sufficiency at food security. At sa aking pananaw ay talagang yung pagkatapos ang land reform ay hindi dapat lamang pagbigay ng lupa, kundi ang tuluyang suporta. Ang agrikultura ay hindi sa pagtanim lamang, kung hindi sa maraming suportang binibigay ng gobyerno. Maraming salamat. Bahagya muna tayong titigil. Ang usapan natin ay pagpapatuloy po natin sa ating pagbabalik. Panibagong round po tayo. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Go Negosyo Talks Meet Vice Presidential Bowls Forum. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.